Ito po yung isa sa aking naobserbahan. Ewan ko kung naobserbahan din ng ating mga nanonood, nakikinig ng impeachment trials noong nakaraang linggo sa buong mundo. Ito ho sa kinakaharap na kaso ni Sara Duterte, Vice President. Ito hong may tuturing kung medyo mababaw, parang hindi naman kailangan, na reklamo ng mga senador judges. Una rito, yung reklamo nitong si Pia Cayetano, Senator Judge, na wala daw television doon sa harap niya. Sumasakit daw yung leg niya na lagi nakatagilid doon sa TV monitor. Yung ba'y kailangan pang hilingin sa actual trial? Technical people lang po ang mag-a-adjust doon eh. Ha? At alam ba nyo na 2 beses pang nireklamo yan ni Pia Cayetano? Sinabi na nga ni Senator Judge, presiding officer, na aayusin at palalagyan ng TV. Pero sa bandang huli, inihirit pa rin. Nahirapan daw silang mag-monitor, makita dahil malayo yung TV. Para sa akin hindi na ho kailangan yan sa trial pa ireklamo at talakayin. Kasi sayang lang ang oras. Nandiyan ang mga staff ng Senado, technical people, na pwede mag-provide yan. Nandun dyan yung secretariat, yung clerk of court, na nasa likod lang nila. Ba't hindi pa doon sabihin? Ba't kailangan pang isingit doon sa actual trial na irrelevant naman doon sa issue ng paghahanap ng ebidensya? At kung hindi mo naman namomonitor sa TV, yung mga nangyari, dahil sabi mo hindi nakaharap sa'yo, gusto mo yata nakatutok sa mukha mo yung television, nadidinig naman Nadidinig nga sa buong mundo ang pinag-uusapan Hindi pa ba sapat yun? So, yun isang observation ko. Yun namang, sino ba ito? Amy Marcos yata at saka si Loren Ligarda. Ang reklamo naman wala daw silang dokumento ng mga ibang pinag-uusapang ipinipresenta ng prosecution. Isos merosot na buhay yan. Yung clear of court, nandun lang sa likod ng upuan nila. Pinungunahan niya ni Atty. Bantog. Nandun ang mga staff niya. Nandun ang record ng lahat ng pinag-uusapan. Dahil kaya nga nagkaroon ng 4 na araw o 5 araw na pre-trial conference. Yun ang pagtatatak, pagre-receive ng lahat ng dokumento. More or less mga 10,000 document ang isinubiti ng public and private prosecutors na minarkahan ng clear of court. At yun ding mga dokumento na isinumiti ng defense team ay minarkahan at nandun din po sa pre-trial conference na yan ang nagpapatakbo ay yung clear of court na pinumunuan ni Atty. Bantog at kanyang mga staff. Ayun pong grupong yun, nandun sa likod ng upuan lang, abot kamay ng mga senador judges. Pero akalain mo tatayo ka dun sa actual trial para lang ireklamo at hilingin yung mga dokumentong yun. Pwede mo namang kalabitin yung isang staff doon o bigyan mo kami rito para may kopya kami. Sayang yung oras, di ba? Pero sa isang banda, ito yon sa aking opinion, analysis. Ginagawa nila yan, hindi man aaminin, yan ay malinaw na publicity. Alam niyo bakit? Kasi alam niyang live sa television, radyo at social media, nanonood ang buong Pilipinas, ang buong mundo ng mga Pilipino at kahit na yung international community nakasubaybay sa ongoing impeachment trial. So, kaya kahit yung maliliit na isyong yan, na pwede namang sila-sila lang ang magkalabitan at mag-usap doon para kung ano yung kailangan i-provide. Hindi na kailangan sabihin pa yan sa national coverage, national television, actual trial. Kasi malayo yan doon sa ebidensya. Malayo yan doon sa kailangan ng taong bayan. Lalo na yung nagreklamo ka dahil walang television sa harap ng mukha mo, sa harap ng upuan mo. Ano ba naman yun? Pag nag-break kayo, pwede mo namang i-request sa isang staff dyan, magpalagay ng TV doon sa harap mo. Di okay. Di ba? So, ayun lang ho yung mga observation na nakikita natin. Meron silang karapatang magreklamo, pero sa tingin ko, sayang ang oras sa mga reklamong walang kakwenta-kwenta. Sayang ang oras sa pagsasalita nilang hindi nakapokus sa ebidensya. Dapat ang pakinggan ng mga senador judge na seryoso ay ang presentation ng magkabilang panig. Ang taga-usig at defense team.
tagapagtanggol ni Sara para ho makita kung gaano kalakas ang ebidensya, paano kontrolin, paano mabaliwala ang ebidensya na gagawin ng tagapagtanggol ng akusado. Ganon po yun. Hayaan natin magdebate base sa ebidensya ang mga abogado at bigyan ng mahabang pagkakataong magpaliwanag at sumagot ang mga testigo. Kasi yung nakaraang testigo, isa pa lang, di ba? Pero nailabas naman niya ang kanya mga gustong sabihin. Dinidebate pa at nililecture kaya nag-object yung prosecution. Ganun po yun eh. So normal lang po yung objection at saka ho yung for clarification. Kaya lang yung mga ibang issue, sana huwag nang talakayin pa ng live dahil hindi interesado ang mga tao sa mga ibang technical issue at political issue o kakulangan ng papeles na hawak ng mga senador. May mga staff ang senador. Dapat advance yung kopyang yan. Bago magsimula yung trial, dapat nasa mga staff na yan, nasa table na yan na senador judge. Kita niyo yung mga trial sa korte. Bago magsimula, nakaprepare lahat ang abogado at clerk of court. Kompleto rin ang dokumento ang judge, na presiding judge ng mga kaso sa hearing. Kung mayroon mga bagong ipoproduce, ibibigay yung kopya. Ang bilis nilang maiproduce. Ito naibigay na lahat kasi mayroon ng pre-trial. Yun ang purpose ng pre-trial. Ma-establish yung kaso, ma-establish ang ebidensya, ma-establish kung sino mga testigo. Kaya nga mayroon ng numero, 57 ang testigo, 10,000 document ang naisumite ng prosecution team. Diba? Nagsumite rin ng maraming pangalan testigo ang defense. Nagsumite rin ng maraming dokumento. So wala nang hindi na dapat hanapin ng mga senador judge. Kung ang senador judge ay walang dokumentong hawak, ang may pagkukulang doon sila mismo at yung mga staff nila. Kasi dapat sila ay detalyado ng dokumentong hawak before mag-umpisa ang trial. Araw-araw yun. Para hindi na magkaroon pa ng gimmick na kunwari may mga clarification at tanong, alam naman natin for publicity lang kasi nga live. Para nakikita at napapanood sila nasa buong mundo. Maraming gimmick yan. Yan ang political issue. Yung mga paepal-epal at mga para lang mapansin at mapanood ng tao. Para sa akin, lehitimong tanong ang dapat nilang gawin tungkol sa ebidensya. Hindi dun sa kung ano-anong mga isyong hindi naman kailangan. Lalo na po yung tipong naglilecture, tipong nagdadasal pa. Isang araw, ultimo yung prayer of opening, yung nagdadasal ni Alan Peter Cayetano, may political issue, may flood control. Samantalang impeachment trial ang pinag-uusapan, impeachment court, ang impeachment ng issue, siningit pa doon sa dasal, ay tungkol sa flood control. Nakita mo, yan yung mga hugot na hindi natin pwedeng palampasin kasi irrelevant, hindi kailangan doon sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Yan ay ang aking opinion.